At ngayon po ay nandito na po tayo sa oras ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay naniniwala na ang Diyos po ay magpapala sa atin. At ngayon buksan po natin ating malalaklat. Maganda po yung mensahe ng Panginoon sa atin. Dito po natin hahanguin sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. Tayo panalangin muna. Panginoon, salamat po sa aming pag-aaralan ngayon. Napakabuti mo sa amin sapagkat ibigay mo sa amin ang mensahe ito. Upang tunay nga o Diyos, na ikaw po ang Diyos na aming magkakalang. Pagkain mo, Panginoon, na aking mga kapatid na narito ngayon, higit sa lahat, ang lahat po na makikinig ngayon sa live stream na ito, higit sa lahat, ako'y naniniwala na ang lahat ng aming pangangailangan ipagkakaloob mo sa amin. Kaya sa umagang ito, at ang hari na pala, kami Panginoon naniniwala na bago po tapos, pupuspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Pahiram mo naman na nalangis ang salita ito sapagkat ito po ay nagpo para sa iyo. Salamat po. Marami Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Ngayon po, saan po natin ating manalaklat sa 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy. Sa ikalawang Timoteo ng kabanatang 3, talatang 16. Sabi po dito, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa mga maling aral, sa pagtutuwid sa litong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. All scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training, and righteousness. Hallelujah! Pagpalain Panginoon ang pagkakabasa ng ating text ngayon. Dito po sa ating topic mga kapatid, maliwanag po dito ang sinabi na pamagat po dito ay the power of the Word of God. Ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan. Power mga kapatid. Dito po tayo umaasa sapagkat ang isang Kristiyano kapag walang power ang salita ng Diyos sa kanyang buhay, siya po ay mahihirapan mong umunawa ng mga nakasulat sa Biblia at maguguluhan talaga. Madali siyang malapitan ng kaaway, maguluhan sapagkat wala siyang power. So, yung mga kapatid, ito po ay dapat nating maunawaan na kung gusto mong magkaroon ng power nang galing sa Panginoon, ikaw po ay kailangan malaman mo talaga ang katotohanan na kung saan ang karamihan sa ating mga kapatid na nanonood ngayon ay ang paniniwala nila ay ang salita ng ang Biblia po ay ginawa lang ng kamay ng tao, ginuhit lang ng tao. Pero maliwanag po sinabi ito ni Paul kay Timoteo sa chapter verse 16. Lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, yung kinasihan ng Diyos, ibig sabihin, inanoint ng Diyos ito. Kinasihan. Ibig sabihin, inanoint ng Diyos. Parang ikaw rin. Pag ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay kinakasihan din ng Panginoon. Sinasamahan ka ng Panginoon, kaya ikaw ay mabait, sunurit, at magagawa mo ang gusto mong binibigay ng Diyos, ang gusto mo. Bakit? Kasi kinakasihan ka ng Diyos. Ganun din po yung salita ng Diyos, kinakasihan po ito ng banal na Espiritu. Kasi ang sabi ito, lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na yung salita doon na nadudoon si Satanas o yung Diablo, yun ay kinasihan din ng Diyos. Ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na mangyari yun, na mabasa ng tao, para makilala ng tao kung ano ba ang ranggo, ano pa talaga yung tungkulin ni Satan sa mga naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat kung hindi natin kilala, kung hindi natin kilala si Satan, tayo po ay hindi magtatagumpay. So, maliwanag mga kapatid na kailangan makilala natin siya. So, paano natin siya makilala? Sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa 2 Timothy, kung babasahin natin mga kapatid ito kasi yung huling tagubilin ni Paul, ang mga huling tagubilin. Ang mga huling araw, dito sinulat niya kay Timoteo, yung mga huling tagubilin. Ay, yung huling tagubilin, ang sabi niya sa huling tagubilin kay Timoteo, ngunit sabi sa verse 10,
Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, magpagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin. Gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Listra. Ngunit sa lahat ng ito, iniligtas ako ng Panginoon. Kinikwento isinasabi ni Paul kay Timoteo yung nangyari. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Yung po ay Biblia, hindi ko po nililihim yun. Karamihan sa mga nangangaral, inililihim yung ganun eh. Kasi baka daw matakot yung mga taong nakikinig. Na yung pala, yung lahat ng gusto sumunod sa Panginoon ay may pag-uusig. Yung matatakot na yung tao, di ba? Pero hindi. Dahil ito may power. May power itong salitang ito. At galing sa Diyos ang salitang ito. Hindi ito galing sa tao. Kaya ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang magkaroon ng kapangyarihan sa salitang ito upang makapasok sa puso ng tao na nag-aalinlangan. Kaya hindi ko po ito nililihim. Sabi dito sa verse 13, ang masasamay lalong magpapakasama. Ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. At sila ay manlilinlang. Kita nyo? Nanlinlang kasi, sila ay manlilinlang. Biblical po yun. Yung mga panluloko, yung mga scammer na yan, hindi po mag-aasinso yan. Pag nang-scam ka, may scam ka rin. Yan ang sinasabi dito. Pag manlilinlang ka, malilinlang ka rin. Verse 14, ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pananaligan lamang. Kilala mo ang nagtuturo ito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Kita niyo mga kapatid? Kung i-analyze yung mabuti itong salita ng Diyos, na itong salitang ito na ating pinag-aralan, ay tuturo ito ng kaligtasan. Sabi dito sa verse 15, sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. So, paano ka maliligtas kung hindi ka mananalig sa Panginoon? Itinuturo ito. Sabi sa verse 16, dito na tayo sa text natin, lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa mga maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Napansin mo? Sorry, malakas kaya hangin dito eh. Natakpan niyo ating cellphone. Okay, so, sabi dito mga kapatid, sa pag-aaral natin, ay maliwanag po na sa verse 17 pa pala yung huli. Sa gayon, ang paglilingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. So yung mga naglilingkod sa Panginoon, maging handa kayo sa mabubuting gawain. Hindi kayo maging handa doon sa masasamang gawain. Kaya huwag na tayo makisali doon sa masasamang gawain. Yung mabubuti lang ang ating salihan. Yan ang ibig sabihin. Kasi si Satanas man ay pwede magbigay ng power eh. Nagbibigay din siya ng power. Kaya lang, ang kanyang power ay madaling makilala ng mga may power na galing sa Diyos. So, aside po ito sa ating pag-aaral, ano yung objective natin? Anong layunin ng ating pag-aaral ngayon? That the listeners will read God's Word more and recognize its power. Yung mga nakikinig daw ay makaintindi ng salita ng Diyos at makilala nila ang kapangyarihan ng Diyos. Di ba? Kapangyarihan ng Diyos. Nagpapagaling. Kapangyarihan ng Diyos. Sabi po dito, sa ating pag-aaral, ay sinabi niya dito na talagang ang salita ng Diyos ay kailangan natin pag-aralan para tayo magkaroon ng kapangyarihan galing sa Diyos. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, diyan kayo sa mga nanonood, ako'y naniniwala na pag ito'y naunawaan nyo, the power of the word, may intindihan nyo ito. Mapagpapalain kayo pag ito'y naunawaan nyo. Bakit? Kasi po, kapag naunawaan nyo na ito, okay, umpisa na po natin sa number 1. Ano ba yung mga nangyayari dito sa yung binabasa? Diba? Talikuran na natin yung
babasahin na iba, kundi yung babasahin yung Bible number one. Wala po talagang pwedeng lumamang sa Biblia. Number one po, Biblia talaga ang number one. Okay. Sabi ko, declaration, the scripture is profitable for, number one, teaching. Teaching, number one, teaching. Sabi po sa 2 Timothy 3:16, binasa po natin yon, yung sinabi doon sa 16 na lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo. Teaching. Teaching. So, kailangan talaga maturuan. So, the sinner to look for God. Ano yung mga ginagawa ng mga dapat turuan? Yung bago mo nakilala ang Diyos, anong binabasa mo? Bakit po? Noong araw, bago ako sa Hong Kong, Valentine's romances. Yung sister wife ko, nagpaduro-tuduro ng 3 kahon na Valentine's romances. Bakit po kang tapos doon? Pero yun ang pangalan niya. Dahil yun ang binabasa niya noon, hindi niya pakilalang Panginoon dito sa Hong Kong, iniipon niya, tapos idinuro niya doon sa Pilipinas. 3 kahon. Kahit marinig niya yan, maalala niya. Talagang nagpaduro-tuduro siya ng 3 kahong pocket books. Yun ang binabasa niya. Kung ano-ano ang nalaman doon, mga istorya na, hindi naman masama magbasa noon kung wala ka talagang mabasahin, kung ikaw ay nasa Biblia na. Pero aalisin ng Diyos sa iyon. Aalisin ng Diyos sa iyon, kundi bibigyan ka ng hilig ng Diyos. Anong magiging hilig mo? Biblia ng babasahin mo. Ang Biblia, hindi isang kahon. Pero pag binasa mo ito, nandito lahat. Nandito yung kayamanan. Gusto mo yumaman, nandito sa Biblia. Gusto mong, anong gusto mo, nandito sa Biblia. Lahat nandyan. Kaya lang, yun nga lang, ang ni Lord ang nasusunod. Alangan man na, nandito sa Biblia yung magkaroon ka ng aeroplano. Alang mabigyan ka ng Panginoon, hindi ka marunong magpiloto. Di ba? Nandito sa Biblia yun. Gusto mo mag-drive. Di ba? Kailangan marunong ko mag-drive, bibigyan ka ng Panginoon ng sasakyan. Ganun yun, mga kapatid. So, kung gusto mo ng kapangyarihan ng Diyos, kailangan mo nang malaman mo ang katotohanan. Mag-aral ka muna. Teaching. Magpaturo ka muna. Ba? Marami ngayon ayaw magpaturo, lalo-lalo mga may pinag-aralan, mga tapos na ng mga kolehiyo. Ayaw nila magpaturo. Kasi nagtuturo daw ano naman ang tinapos na nagtuturo? Di ba? Hindi naman magtuturo sila talagang mga professional na talagang bibihirang professional na nagtuturo ng Biblia. Bakit? Kasi nga mahaluan ng kayabangan yun. Kaya ayaw ng Diyos na magturo ang mga matitaas na tinapos. Liban lang kung yung kanyang tinapos ay ibagsak niya yun. Yung kurso niya. Tulad ng unang nasumpungan kong salita ng Diyos. Ang preacher doon ay tapos ng geodetic engineer. Real estate ang kanyang negosyo. Pero pinagpala ang kanyang simbahan at doon ako natuto sa mga turo niya. Bakit? Kasi nagpakumbaba siya, ibinagsak niya ngayon yung kanyang profesyon. Hindi na siya nagpakilala na siya geodetic engineer. Kundi pinakilala niya na ang Panginoon. Bandang huli, ang taong ito ay nagkaroon ng problema sa kanyang puso at yung puso niya ay pinalitan na inoperahan at meron siyang natirang pera, yan ang ginastos niya doon. Tapos, meron pa siyang natirang pera doon sa pagka-engineer niya. Ang ginawa niya, ibinayad niya yung 50,000 doon sa Aranita Coliseum. Doon sa binyo na yun, ibinayad niya. Nagdala siya ng mga tao, mga kaibigan niya. Doon nag-umpisa ang gawain niya. Nag-umpisa ang church niya. Yan, doon yun, nasumpungan ko rin yun. Nasumpungan ko yun. Doon ko nalaman ng testimony. Pakumbaba siya. Hindi masama yung may mga tinapos, may mga tatataas sa pinag-aralan. Hindi masama yun kung ibabagsak mo yung pride na yun. Tatanggalin mo yung yung pinag-aralan mo na yun. Papalitan mo ngayon. Lord, pumasok ka na sa akin. Itatabi ko muna yung aking profesyon. Pag pumasok ka sa akin, Panginoon, yun, doon na papasok ang kapangyarihan ng Diyos. Diba? Napansin mo, punta ka sa mga churches na mga matitindi ang nakatayo. Mga pastor, mga bishop. Pansinin mga church na yun. Pag tumayo. Kung ikaw may power sa Panginoon, madidiscern mo siya. Kung ano ang kanyang pinanganga. Kung iyon ay sa Diyos, naalala ko tuloy yung ipinahiya ng isang church sa Maynila na inupahan ng
isang eskwelahan para doon magkaroon ng graduation ceremony. Ngayon, itong church na ito, nagpaupa doon. At ngayon, noong magsalita ng guest speaker, pinatay ang ilaw, at saka pinatay ang sound. Yan. So, itong church na ito, nasaktan ako noong maabasa ko yun eh. Nasaktan ako doon. Sa church nga eh. Nasaktan ako doon sa tao na yun na kung saan, itong tao na ito na nagsasalita, pinatay ng ilaw. Eh kung tutusin, wala namang kasalanan yun eh. Speaker lang naman yun doon sa nag-upa. Ang pumatay ng ilaw, yung may sarili ng church. Tandaan niyo mga kapatid, yung simbahan, inabutan ng Panginoong Yesus, nagkakaroon ng may tinda, may business, may kung ano ng business, may investment, nandoon yung mga lamisa, nandoon yung mga kung ano nung tinitinda sa simbahan. Nagalit ang Panginoon doon eh. Itinaublat ng lamis, ba? Nagalit ang Panginoon. So, bakit nga ba yung simbahan pinaupahan ninyo doon sa eskwela na yun? Eh, yung eskwela pa lang yun eh. LGBT, ano yun? LGBT, ano yun? Bakla. Bakla yung speaker. Tapos, nakita mo ngayon nagsalita. Bakit nyo pinatay ng ilaw, tubig? Tubig. Ilaw at kuryente. Ano yun? Pinatay na yun. So, nasaktan po ako doon mga kapatid. Alam mo bakit? Wala namang kasalanan doon yung nagsasalita eh. Nagbayad sila. So, ang tanong ngayon, bakit yung simbahan pinapaupahan ng unbeliever? Yun lang naman ang gusto ko liwanagin sa inyo mga kapatid. So, kailangan talaga ano yung mga ganitong tao. Turuan, teaching. Kailangan ng teaching mga kapatid. Si Kristo'y naparito para sa mga makasalanan. Hindi sa mga banal. So yung simbahan mo, kung pupunta ka makasalanan, praise the Lord. Dahil marirecruit mo siya. Magiging born again din siya. Pero hindi. Lalong natisod ang isang grupo, ang isang eskwelahan. Lalong natisod. At ano nangyari? Nadamay kami mga born again. Ganyan pala kayo mga born again. Nadamay kami. Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa Diyos, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas. Yung lamang na sumusunod sa aking kalooban. Amen. Hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon maliligtas. So, teaching, mga kapatid, ano sabi sa Matthew 28:20? Ang sabi sa Matthew 28:20, at turuang sumunod sa akin. Yan yung ating ginagamit na Matthew 28 sa ating church, sa GSR Banner. Ito po yung hawak naming verses. Yung Matthew 28:20. Kung makakaintindihan nyo ito mga kapatid, alam nyo, napakasarap ito mga kapatid. Noong si Jesus bumalik galing sa taas, sa langit, sabi sa verse 18, lumapit si Jesus, sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan ng sa langit at sa lupa. Ibinigay na raw Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Verse 20, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Teaching them to be, sabi sa English. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Hindi ka pa rin ba naniniwala doon? Na kapag kasama mo si Jesus, ikaw ay may power? Kahit saan ka pumunta, may power ka. Diba? Walang matitison sa'yo. Ikaw ang lalapit sa kanila at encourage ng tao. Tandaan lagi natin, pag tayo nakita ng pilay o bulag, o may sakit, kailangan natin silang unawain. Kailangan natin sira ng salita ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng teaching power. May power. Eh ngayon, kung ikaw yung tuturo, wala ka namang power. Sabi nga ng isang kaibigan ko, bakit pastor, parang ka na nasa live streaming, nasaan na yung mga miyembro mo? Ayaw nila ng power eh. Pero ayaw naman ng Panginoon pagpabaya. May miyembro pa rin natitira. Bakit? Kasi nga, yung mga natitira, iyon ang pinupuspos ng kapangyarihan. May power yan. Hindi power sa kilikili, Power galing sa Diyos.
Nag-iinit na ngayon. Huwag masyado maiit ang ulo nyo. Pag nasa impyerno kayo, tinaasan lang ng yung kamay doon sa pagka-cemetery, bigla ka nang lumilipat eh. Ayan, ubusin mo yan, power na yan. Marami ang kita ko pagsabay sa cemetery, talaga naman. Sa LRT, pagsabay, talaga naman. Pag nakatayo. Hindi, tiisin mo yan, nilog ng Diyos yun para malapitan mo. At pag nag-aamoy ka ng power, huwag ka na umangal. Ubusin mo na yan. Panginoon, please, Lord. Napupuno na ako, Lord. Masusukan na ako. Diba? Masusukan na ako, Panginoon. Please. Ano bang gusto? Ano bang purpose po dito? Ano layunin mo dito? Bakit tinaas niya ang kanyang kamay? Dito pa naman ako. Punong-puno ng tao. Diba? Inis na inis ka na. Nasaan na yung power ng Panginoon? Wala na. Bakit kasi inis na inis ka na? Alam mo yung naiinis? Yung magagalitin. Ang power niyan, aandap-andap. Kailangan manatili ang power. Pag napansin mo na medyo para agrabyado ka, parang may kaaway ka, Diyos your power. Sa pangalan ka mo ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, I rebuke myself. Hindi yung i-rebuke mo siya eh. Di Satanas, lumayas ka sa taong ito. Ikaw naman may Satanas. Paano mo ngayon mapapalayas yung, paano magamit yung power mo? Kailangan mo na yung power na sa katawan mo bago mo mapapalayas yung power ng kausap mo. Teaching. Teaching. Ano sabi sa 2 Timothy 4:2? 2 Timothy 4:2. Ipang-aral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan at ng matyagang pagtuturo. Kita mo? Ano sinasabi? Matyagang pagtuturo. Kaya nga, sa gusto mo, nagtuturo ako. Bakit? Kasi ang Diyos ang magtuturo kung sino ang gusto lang ipuin para maturuan. Kung ayaw mo naman, wala naman mababawa sa akin. Di ba? Kasi ang sabi ni Paul kay Timoteo, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon ano hindi. May bagyo sa wala, may ulan sa wala, may baha sa wala. Mangaral ka ng salita ng Diyos. Gampanan mo ang tungkulin mo sa Diyos. Yan ang gustong iparating ni Paul kay Timoteo. Ba? Kahit anong mangyari, kahit masamang panahon. Nung yung unang church, nasumpungan ko noon eh. Kahit maulan, kahit nang bumabagyo, nandoon kami. Tent lang yun ha, malawak natin, mga trapal. Ginagawa namin yun. Umulan sa hindi. Ang sabi kasi nila, kapag umulan daw, nabasa kami, nabaptize na kami. Nabaptize na kami. Pero hindi ang tunay na bautismo. Ang tunay na bautismo, ay nga yung legal talaga, nilulubog talaga yung tao. Nilulubog yung katawan. Walang maiwan. Walang maiwan. Kailangan malubog lahat. Kasi pag may maiwan, delikado. Okay. So, anong sabi dito? The believer to grow in the Lord. May illustration dito. Diba? Yung halaman. Lagi natin dinidilig yun. Dito nagtatanim ako halaman. Pag hindi mo nadidilig ang halaman, iyon po ay mamamatay. At kapag yung lagi mo dinidilig, iyan ay magkakaroon ng bunga. Tulad ng tanim ko. Nagtanim ako ng malunggay. Nagtanim ako ng laing. Nagugulayan ko na yun. Kaya ang gulay namin, ay ulam namin mamaya, ginatang malunggay. At ang sahog ay mukhang pagi. Alam mo yung pagi? Mamaya matitikman yun ni Sister Marie, sigurado yun. Maghahanap ng sili yun. So, sabi dito sa ating pag-aaral, ang salita ng Diyos ay lagi natin didiligin. Saan ako yung pastor? Salita ka na naman yung didiligin ng salita ng Diyos. Si Joshua 1:8. Dilihin mo yung araw-gabi upang, mapagtagumpayin mo ang lahat ng nais mangyari sa iyo. Meditate day and night. Pag lagi ka nang meditate day and night, magkakaroon ka ng power ng Panginoon.
At pag nanghuli, ang Diyos na lagi kasama mo. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid, ng teaching. Paturo. Anong tinuturo? Meditate day and night. Lagi kang manalangin, lagi kang mag-meditate, lagi kang active sa gawain. Hindi lang active doon sa cellphone. Pero mo yan, maghapon, magdamag yung cellphone mo, laging green. Pero wala ka man lang alam ng isang verses, wala ka man lang memorize. Kahit man lang John 3:16, hindi mo lang memorize. Pero limang, 10 taon na sa gawain. Wala ka man memorize man lang. Kahit isa. Diba? Ikaw na nakikinig, wala ka masasaktan. Tinuturuan lang kita dahil yan sinasabi ng Panginoon. Turuan. At tandaan mo, kapag naturuan ka na, ang Diyos ay lagi mo nang kasama. Kung tatanggapin mo ang turo. Pero pag hindi mo tinanggap ang turo, hindi yung kabawasan doon sa nagtuturo. Meditate. Day and night. Number 2, reproof. Reproof. Ano yung sabihin ng reproof? Balikan natin yung text natin. Lahat ng kasulatan, kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo at ng katotohanan sa pagpapabulaan sa maling aral, i-reproof, pang-review, mga kapatid. Pag mali ang turo o mali ang ginagawa ng isang kapatid mo, ay o ng kapwa mo ay kailangan mong i-reproof o disapproval. Disapproval, di ba? The sinner of his sin. Si Paul nga tawag ito? Nag-rebuke si Paul. Mga mataas yung na-rebuke niya. Alaman? Buksan mo yung Galatian 1:7-9. Galatian 1:7-9. Basahin ko. Sabi sa verse 7-9, ang totoo'y walang ibang mabuting balita lamang, may mga nanliligalig sa inyo at nagsisikap na baguhin ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Verse 8, maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balita, ipinangangaral namin, pagkasumpain siya. Pero mo yung Paul, sumpain mo yung tao na nangaral ng mali. Verse 9, sinabi na namin at inuulit ko, kung may mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang tinanggap ninyo, pakasumpain siya. Ipon yun sa Galatian. Sumpain mo yung nangangaral ng mali. Pero hindi ginagawa naman ano yun. Kasi pag sinumpa mo nga naman, aliba, pumunta yung nangangaral sa bahay nyo. Tulad sa amin sa Iloilo, ang daming pumalapit. Nandoon yung mga Mormons, nalapit sa amin, mga Jehovah's Witnesses, mga Iglesia Batman, kung ano-ano mga sakintarsan. Pupunta sila doon sa bahay. Hallelujah. Okay lang? Praise the Lord. So, reproof ang kapatid. Si Pablo mismo, anak ko, nasumpain yung mga nangangaral mali. Yan daming mga nangangaral talagang kung papansin ng mga kapatid. Kung talagang totoo ang pinangangaral nila, bakit nila nasa sa buhay ang salita ng Diyos? Nakita niyo yung nalangin sa templo? Si Publicano at Pariseo. Si Pariseo, sip-sip. Bakit ko sip-sip? Ay, doon sila darasal sa altar Pagkatapos na yun kung ano-anong pinagsasalita niya sa altar. O ang pinagsasabi niya ni Pariseo. Galit na galit pa siya. Pero ang galing niyang lumapit sa Panginoon. Nakikiharap siya. Humalik pa nga siya kay Jesus. Inalikan niya pa si Jesus. Malapit siya. Pero ang publikano na kinalugdan ng Diyos ay hindi pumasok sa simbahan. Kundi sa pintuan lang at dinadagukan yung dibdib, Panginoon, patawarin mo po ako. Nagkasala po ako, Panginoon. Di ba? Umalis yung publikano. Yun ang kinalugdan ng Diyos. Pero yung Pariseo, kahit anong explain mo ng salita ng Diyos, kahit anong pangangaral mo sa salita ng Diyos, yung Pariseo, hindi mo papaniwala. Uhuliin pa. Alam na nga nila yung batas doon sa nahuling
huling babae, yung nahuling babae na nangalon niya, alam na nila yung batas na batuhin yung nagkasala. Bakit pala nilapit kay Jesus? Diba? So, walang ginawa yung mga Parisiyo kundi tuksohin o i-traitor yung mga lingkod ng Diyos. Pero ang mga Parisiyo, pag nakausap mo yan, pag lalapitan mo yan, talagang sila ang talagang number one na talagang nakikipag-usap sa'yo. Pero talikod mo, kawawa ka. Yun ang Parisiyo. Kailangan talaga natin, mga kapatid, yung publikano. Yung publikano. Dagugan yung dibdib, suntukin yung dibdib mo. Pambira ka. Ikaw na demonyo sa dibdib ko, lumabas ka na dyan. Pero, marami ako na-encounter. Yung mga, kung saan ako nakakarating, Lunes, Miyerkules, ang sarap magipag-fellowship sa mga kapwa, lingkod ng Diyos. Madidiscern mo yung mga Parisiyo at saka publikano. Bakit madiscern? Kasi mayroon kang kapangyarihan ng Diyos. Mayroon kang power sa Diyos. Hindi mo kailangan yung maraming pinag-aralan sa Biblia. Ang kailangan mo, meditate day and night. Oras na meditate ka day and night, ang kapangyarihan ng Diyos lulukob sa iyo. At ang Diyos na mismo magsasabi sa iyo. At siya mismo ang magsasabi kung sino yung kaharap ng tao. Publikano ba? Parisiyo. Reproof. Yung mga maling aral, rebuke. Alam mo, ang pinakamaganda pa nito, kapag ikaw ay may power ka rin sa Diyos, kayang-kaya mong tapakan yung mga ahas na lakdan. Amen. Kaya mong tapakan yung mga nangyayari sa buhay mo, sa amal mo sa buhay, mga nagtutukso sa iyo, yung lahat ng mga masamang elemento na nangyayari sa iyo. Sana naman yung pastor makikita. Di lang si Biblia. Saan yun? Luke 10:19. Luke chapter 10, verse 19. Tingnan mo, basahin natin para maliwanag. Sabi sa verse 19 ng Luke chapter 10. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang walang makapipinsala sa inyo. Diba? Ano sabi? Ng Panginoong Isus? Mismo ang Panginoong Isus nagsabi nito na no one can harm you. Pero hindi niya sinabi na hindi ka makakagat ng ahas. Makakagat ka pa rin ng ahas. Pero walang kapangyarihan ng ahas pag nakagat ka. Dahil ang sabi ka, no one can harm you. Diba? Ano sinabi niya? Bibigyan kayo ng kapangyarihan. Tumapak sa mga ahas at mga alakdan. Kaya lang, huwag mong subukin. Baka mamisinterpret ko yung turo ko, Baka mo lang narinig itong teaching kung ngayon mo narinig. Kailangan lagi ka magpaturo. Baka ngayon mo narinig, gawin mo. Ay, sabi ni Pastor, narinig ko ng isang hapon. Tapakan daw yung ahas. May ahas dito, tapakan mo nga. Huwag mong gawin yun. Ang sabi ng Diyos, huwag mo akong subukin. Di ba? Ang sinasabi dito mga kapatid ng ahas at mga alakdan, yung mga problemang dumarating sa buhay mo. Yung katulad ng wala kang pera, hindi ka nabigyan ng ayuda, galit na galit ka. Di ba? Natalo yung kandidato mo, galit na galit ka. Yung mga problema yun. Tapakan, ibig sabihin, relax ka lang. Hindi mag-iinit ang ulo mo. Natalo ka man, hindi ka mag-iinit ang ulo mo. Diba? May kaaway yung mga mahal mo sa buhay. May nangyari sa anak mo. Yung anak mo balik-balik sa drugs. Hindi ka madadaig ng pagsubok. Hindi ka madadaig ng kaaway. Bakit? Ang sabi dito, kapag may power ka, bibigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan. At yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Yurak. Ano yun? Yumurak. Huwag mong luraan yung kaaway mo. Mali. Yung sinasabi ng spiritual pinagsasabi, nag-usapan natin ito. Yung yumurak, ibig sabihin, baliwala lang yun, yung kaaway mo. Baliwala lang sa iyo din. Amen. Maliwanag mga kapatid, na kapag may power ka, lahat na nangyayari sa bahay mo, o sinasabi mo, may aswang sa lugar niyo. Yan sa Iloilo, meron dyan lugar na may aswang. Sa Bicol, may lugar na may aswang. Yan sa lugar ni Vice President, may aswang yan. Kaya mong hirapan yan.
Kung may power ka sa Panginoon, pero kung wala kang power sa Panginoon, lumayo ka na lang. Tumahimik ka na lang. Dahil sigurado ako, ikaw ang tatamaan. Sarap nga kapatid. Packer. Power. O cerebro. Malakay 278. Hindi to tayo sa baka na naman kayo Malakay 278 chapter 2. Basahin natin. Malakyas. Chapter 2 verse 7-8. Gusto ko lang na-reproof nga ito Pag-correct. Sabi ito, Malakyas chapter 2 verse 7-8. Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban sapagkat sila yung mga sugo ng makapangyarihan si Yahweh. Sino yung saserdote? Yung saserdote. Ang saserdote ko mga kapatid, yung mga nagsusuot ng mahabang damit. Yan. Yung mga sumasama doon sa mga pangampanya. Yan, yung mga saserdote. Ang ganda ng sinabi ng Diyos, di ba? Tungkulin ng mga saserdote na ituro ang tunay na kaalaman tungkol sa Diyos. Sila palang may obligasyon na turuan tayo. Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao. Tayo dapat, kaya para maraming lumalapit sa pare. Tama naman Sa kanila dapat sumangguni ang mga tao tungkol sa aking kalooban. Ang Diyos nagsabi nito sapagkat sila'y mga sugo ng makapangyarihan si Yahweh. Sugo pala ng Diyos ang mga saserdote. Tingnan natin yung 8, yung verse 8. Subalit, lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Sa inyong turo, marami ang nabulit sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihan si Yahweh. Nasira ang kanilang tipan. Kaya pansinin mo mga kapatid, magsimba ka sa simbahan. Makinig ka ng sermon. Diba? Anong gagawin mo? Aalis ka na. Magkukross ka lang. Sasawsaw ka doon sa langis sa cake. Yun ang gagawin mo. Tapos kukunin pa, babasain mo pa. Walang power. Bakit? Kasi nga, wala na rito. Inalis na ng Panginoon. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid. Pero, iliwanagin ko mabuti, baka magalit kayo sa akin. Yung saserdote na nagbabalik loob ay pagpapalay ng Panginoon at diretso ang kanyang pagtuturo kung siya ay magsisisi at magbabalik loob. Hindi ko sinabi na wala na silang power, may power pa rin sila. Kasi meron akong mga kaibigan na mga saserdote na mga nagsusuot ng sutana. Hindi nila inaalis na sutana. Pero ang kanilang faith nila, ang faith nila ay gospel. Sila na, hindi ako nangunguska doon. Bahala na sila ang mag-uusap ng Panginoon. Basta hindi ako nangunguska. Ay, ang kaligtasan naman, individual Bahala. Pinabasa ko lang yung sa Biblia. Bahala ng Panginoon doon. Kaya alam mo na ngayon kung sinong lalapit sa'yo. Mga lumalapit sa Sentral, lumalapit sa Pilipinas, umaakit sa bus, nangangaral sa ng Diyos. Mga lumalapit sa'yo, may mga korbata. Alam mo na ngayon, kapag may power ka, makikilala mo sila. Makikilala mo ang mga false prophet, ang mga bulang propeta, makikilala mo kapag may power ka. Number 3, correct. Number 3, yung part ng text natin. Correct. Sabi dito, sa mga maling aral, sa pagtutuwid, sa likong gawain, at sa pag-akay, sa matuwid na pamumuhay. Yun, yung salita ng Diyos, magagamit sa pag-correct. Una kanina, teaching, reproof, correct. Diba? So, sabi dito mga kapatid, ay kailangan daw i-correct ang tao, ang isang Kristiyano, the sinner, so that depart from his evil ways. And sabi dito, kailangan talaga magkausap siya tungkol sa salita ng Diyos para sa makadepart. Kaya napakabuti ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil meron tayong live stream.
Maganda yung ganito, mga kapatid, kasi hindi man natin sila maaabot sila ng internet. At makakapakinig sila, tulad nyo. Hindi ko kayo nakikita ngayon, malayo ako sa inyo. Sino yung mga nagko-comment dyan? Hindi kayo nakikita, pero pagpapalain kayo ng pagkakas. Kung ikaw ay magpapaturo, magpapareview, at magpapakorek. So, paano ka makukorek ngayon? Ang sabi ng isa, Pastor, sa kwarto na lang ako, may Biblia naman ako eh. Walang magkukorek sa'yo sa kwarto mo. Sabi mo, Pastor, pwede mo ng Holy Spirit, magkorek ka. Hindi, di pa rin. Sabi ng Hebrew, chapter 10, verse 25. Hebrew, chapter 10, verse 25. Basahin natin. Sabi dito, sa 25. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malalapit na ang pagdating ng Panginoon. Ano sabi? Huwag daw kaligtaan. Ibig sabihin, huwag ka mag-a-absent. Para ikaw yung mapalakas. Di ba pag nag-absent ka, hindi ka napapalakas? Sino magpapalakas sa'yo? Yung employer mo? Suntukan ka ng employer mo, walang mangyayari doon. Ibang Diyos niya eh. Liban lang, ipag-pray natin ng employer. So, kailangan talaga natin mga kapatid. Biblikal ang sinasabi ko mga kapatid. At huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Tuwang-tuwa ka dahil nag-pandemic. Hindi ka nakakalabas, hindi ka na uma-attend. Nandun ka lang lagi sa TikTok, nandun ka kung saan-saan ka na ngayon. Saan business, nandun ka lagi. Hindi ka na umaatin sa gawain ng Panginoon. Akala mo natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Hindi natutuwa ang Diyos sa'yo, kapatid. Magalit ka na sa akin, hindi natutuwa ang Diyos doon. Ang gusto ng Diyos, huwag mong kaligtaan ang pagdalo sa pagtitipon upang ikaw ay mapalakas. Di ba? Kung maglasa mo sa Exodus chapter 20, may talaga, maging mga kalabaw, mga hayop, lahat ng hayop, ayaw ng Diyos pagtrabahuhin. Pag-araw ng pamahinga. Ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos, araw ng pahinga, sa Kanya lang. Tayo, 24 hours tayo eh. Diba? 2 hours na nga lang ang hiningi sa'yo ng Panginoon eh. Ayaw mo pagpabigyan ng Diyos. Tapos magsisimba ka naman doon sa St. Joseph, pupunta ka lang. Pag napansin mo nakatayo, wala nang tao, sign of the cross ka lang, luluhod ka lang. Panginoon, pahingi ito. Alis ka na, cross ka na naman ngayon. Ganyan ako noong araw, magsimba. Pahingi ito. Pagkatapos, paglapas ako simbahan, titingin lang ako ng magaganda. Hintayin ko yung peace be with you. Patapos na yun eh. Peace be with you. O yun, ipag-peace be with you ako. Pag nakaras kita, magtago ka na. Susundan kita. Pag sinundan kita at sumagot ka, sigurado ako, tuklaw ka sa akin. Kaya lang, hindi na nga eh. Binago na nga ako ng Diyos. Hindi na ugali ko yun. Huwag nyo nang gayahin yun. Ang gayahin nyo ngayon, yung Diyos. Napakasarap mga kapatid kapag sa Panginoon ka. Dahil kahit makita ka ng maganda, kung single ka pa, madali mo na yun maligawan. Ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Amen. Masakit yung correction ng Diyos. Masakit yun. Lalo yung pride. Ang pride, mahirap makorek. Tandaan mo yan. Ang pride. Pero kung gusto ng Diyos, yung pride na talagang makorek. Pag nakorek ka, pag natanggal yung pride mo, ikaw ay kagamit-gamit na sa Diyos. Romans 8:26. Bantayin mo po ditong verse na ito. Romans chapter 8, verse 26. Sabi sa Romans chapter 8, verse 26. Kayong din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. Yan. Narinig yun mga kapatid? Verse 27. At naunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ay lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos, ha? Yung luhog daw, ang lumuluhog yung sa salita ng word, bakit hindi naman yung lumuluhog, ano? Ilipat natin sa wordly. Yung lumuluhog ay sumasapi. Ay, nasapi ang Sister Marie, gano'n. O
O, sira ulo na. Yan, gano'n ang ibig sabihin ng example, Mr. Marie, kasi mangot ka naman, example na naman yun. Yung nasapian, lumuluhog, ibig sabihin, yung Espiritu ng Diyos, lumuluhog. Kaya, ang sabi sa verse 26, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. Kaya nga, pag nanghihina ka, hindi ka nakakapag-pray. Parang hindi mo na kaya yung problema mo. Parang bibigay ka na. Kumanta ka na. Ano yung kakantahin mo? Maraming kanta. Ang gaganda ng kanta ng Panginoon. Diba? May kanta nga akong yung kanta kong ito siguro, hindi pa kami ni Sister Sonia pinapanganak dito. All hail King Jesus. Tumawa Sister Sonia Hindi pa kami napanganak noon, pero narinig ko yun, pag kinanta ko yun. Alam niyo kung may oras, pakakantahin ko talaga yun Wala nang oras dami na naantok dito sa atin, kaya diretso na tayo. Okay, diretso na tayo. Number 4, last. Number 4, last. Dami kasi natutulog Ba't kayo tumawa? Ang ganda-ganda ng kanta na yun Oo nga, maganda. Tuloy na sana. Yun yung mga kanta namin ni Sister Sonia noong araw. Emmanuel. God is with us. So, di ba? Ang Diyos nasa atin. Ang Diyos nasa iyo. Alam mo bakit? Ikaw na nandiyan, nagko-comment ka sa Facebook at nakikinig. Kung walang Diyos sa iyo, matagal mo nang in-scratch yan. Ano tawag doon? Yung ginanyan, Scroll. Yan. Matagal mo na-scroll kung walang Diyos sa iyo. Nasa iyo ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng power, kapangyarihan. Kaya, kung ang asawa mo ay parang nanlalamig ka na, parang hindi mo na mahal ang asawa mo, mamahalin mo ng asawa mo. Bakit? Kasi bibigyan ka ng power ng Panginoon. Power of glory. Pag asawa mo, hindi mo na tinitext yung asawa mo ngayon porque nasa Hong Kong ka, kumikita ka na ng dollar Hindi mo na tinitext, I love you, Daddy. Wala na. Nung bagong dating ka sa Hong Kong Daddy, mua. Daddy. Chup. Pero ngayon, nagkaroon ka na ng filter. Hindi mo na masabi na, I miss you, Daddy. I miss you, Papa. Papatayin kita. Kaya, dapat, hindi nagbabago. Ang power ng Panginoon hindi nagbabago sa asawa. Kahit nasa Hong Kong ka, kahit umalayo ka, o sa ibang bansa ka, dapat i-text mo pa rin yung asawa mo. Ay, hindi nagkaroon ka na ng dollar Anong ginawa mo? Daming mga tao nakakaiwalay. Daming tao na broken family. Bakit? Kasi nga, walang power galing sa Diyos. Kailangan natin power. Okay, training. Sabi sa training, nandun yung training, di ba? Sa binasa natin kanina. Sa text natin. Ito yung training. Saan yun? Pagtuturo ng katotohanan, pagpulaan sa mga baling aral, pagtutuwid sa likong panggawain, at sa pag-akay sa matuwid sa pamuhay. Asan yung training dito? Kasulatan. Kinasarang pagpulaan sa mga matuwid na likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid sa pamuhay. Ayun na yun. Training. Kaya nga yung training Kasi ititrain tayo doon. Mula doon sa correct. Mula doon sa reproof at sa teaching. So, training. Nakita na ba kayo sundalo? Okay, ang sundalo ay dumadaan sa training. Dumadaan sa training yon. Yan ay pinapagapang sa putik. Maruming putik. At mayroong barbed wire. Na kailangan wag bumaluktot yung likod niya. Dahil pag bumaluktot siya, pabarilin siya. Patay, tatamaan siya. Yun ang training nila. At marami siyang dadaanan. Ganun ang sundalo. At hindi ka pwede isabak sa gira na wala kang training. Hindi ka. Pero pansinin mo, ang matitinding training yung nag-aaral sa PMA, sa Baguio. Di ba? Bakit? Kasi nga, pag nakatapos ka ng PMA, graduate ka, ang ranggo mo kaagad ay mataas. Di ba? Major ka na kaagad, first lieutenant, umpisa nga unang ranggo mo, second lieutenant, yan, hanggang sa ikaw maging chief PNP chief. Yan, iyon yung mga nag-aral doon sa PMA. So, training, mga kapatid,
Kaya tinitrain, nakita mo yung Vice President natin ngayon na bago, napapasok pa lang sa June 30, si Sara Duterte. Ang gusto niya talaga matrain yung mga 18 years old pataas. Oo, para Yan ang gusto niya, training. mga ano. Kaya ang gusto niya, hindi pwedeng, pag hindi ka dadaan ng ROTC, hindi ka isa sa giyera. Kasama mga So, sa akin ko ako tatanungin mo, pabor din ako doon sa gusto niya na i-train ng tao. I-train yung mga lalaki. Hindi naman sila magugutom doon eh. Kung preparasyon lang. Pero maganda yun, alam bakit? Unang-una, yung training kasi nakapagpapaganda sa katawan nyo. Para kung ano yun, yung ginagawa ng amo ni Sister Edna. Yung weightlifting. yun, kita mo. Ang ganda ng katawan ng amo niya. Hindi ko napakla doon, ha? Kundi, nagaganda lang ako dahil sa ka-exercise niya, tawag doon? Ha? Weightlifting. Yun, yung wilting, ano? Weightlifting. Yun, narinig nyo naman, yan malapit sa dyan eh. Di ba? Ang ganda ng ginagawa niya. Saka malayo sa sakit. Di lalo na kung lipat pa ng Diyos pagkatapos galing ka pa sa training. So, ibig ko sabihin mga kapatid, yung anak ng Diyos ay tinitraining din. Saan? Yung mga pagsubok. Ano mga pagsubok na naranasan mo ngayon? Yes, Lord. Di ba? Amen. Yung trip mo, biglang na-scam. Pagsubok yun. Training yun. Training yun kung talaga ikaw ay tapat sa Diyos, babalik pa kayo. Di ba? Yung na-scam na isang malaki doon sa Rojas, di ba? Na-scam ng Chiquito, Chiquito. Chiyoto. Chiquito. Ito mga kasama ko, natutulog. Kaya, ang sabi ng Panginoon, sige, salitain mo ito. Si Chiquito. Di ba? Di ba? Marami na backslide. Marami na backslide doon. So, ibig sabihin, hindi sila graduate sa training. Alam mo kung ang training siya ng Panginoon, walang-wala ka na, pagkatapos bigla ka nagkaroon, graduate ka na. Huwag kang give up. Don't give up. Don't give up. Ano mangyari sa buhay mo? Don't give up. Naalala mo si Job? Hindi siya give up. Bagkos, anong ginawa ni Job? Anong ginawa ng Panginoon sa Job? Ilang multiply yung kanyang asawa. Ang daming asawa niya. Alam ni Sister Marian eh. Daming asawa niya. At saka dami. Daming nag-multiply yung mga hayop niya, mga kambing niya. Alam may kambing ba noon? Wala pa yata? Nag-multiply yun. Si Job, pinagpala ng Panginoon. Bakit kasi? Sa training. Kaya, ano man naranasan mo yan, kapatid? Huwag mo na ipansinin yung 20 pesos ang per kilo ng bigas. Huwag mo intindihin yun eh. Ang mahalaga ngayon, yung mga ka sa Diyos. Panginoon, please, pag hindi man mag-20 pesos ang bigas, kakain pa rin ako. Kakainin ka ng Diyos. Kawangis ka ng Diyos. Hindi ka naman hayop eh. Kawangis ka ng Diyos. Ay, yung mga ibon nga eh. Pinatutuka ng Panginoon. Pinibigyan ng pagkain ng mga ibon eh. Di ba? Pinakakain ng Diyos. Ikaw pa kaya anak ng Diyos na hindi pakainin. Kaya, don't give up. Hayaan mo na yung mga huwag mo intindihin yung utang ni Marcos. Ang intindihin mo yung utang mo sa kapwa mo, kailangan mo. Pansin mo utang ng mga presidente. Yung utang mo, hindi mo bayaran mo yung utang. Huwag mo intindihin yung utang kay Sir Mare. Ay, Sir Mare na nabanggit ko. Ano kasi businessman kasi itong drummer namin na businessman eh. Kaya mo pag pumurma sa drum, pansinin nyo, pag nakatali ng buhok niyan, binsigal na yan. Naantok at kaya pinapatawa ko lang eh. Okay, so ngayon mga kapatid, gusto ko lang naliwanagin sa inyo na talaga nga napakabuti ng Diyos sa atin. Dahil itinuro sa atin itong mensahe ito. The believer how to grow in God's grace. Kailangan talaga mag-grow tayo mga kapatid. Hindi tayo papapalain. Kaya tingnan mo, yung ating mga worship team ngayon, nagre-ready na sila kumanta. Mapit na kayo dito dahil kakanta tayo. Purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Diyos. Sabi po dito sa ating pinag-aralan, the power of the Word of God, teaching, reprove, correct, training. Don't give up. Ano man naranasan mo ngayon, sabihin mo sa Panginoon, ang Panginoon ay tumutugon. Hindi ang Panginoon umaatras, kundi lumalapit sa mga nais na. Amen. Hallelujah. Ipapanalangin ko yung mga kapatid, kayo mga nakinig ngayon. Mahal kayo ng Panginoon. Kaya narinig niyo ito. Ipapanalangin
magkaroon kayo ng kapangyarihan ng galing sa Diyos. Kailangan yung power ng Panginoon. Hallelujah. Banal na Diyos na makapangyarihan sa Panginoon. So, salamat po Panginoon sa oras na ito. Aawit po kami ng isang awit tapos papipilit namin ng aming kapatid. Narito kami sa linya. Hallelujah. Hallelujah. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat ng pangalan ni Jesus. Salamat Panginoon sa mensaheng aming narinig. Panginoon, salamat sa anointing o sa power na ipinagkalaw mo sa bawat isa. Aking dalangin, Panginoon, lahat po na nakinig ngayon, makinig ito sa live stream, Panginoon. Saan man silang sulot ng dating dito, saan man sila naroon ngayon, saan man lugar, ano man ang kanilang posisyon, ano man ang kanilang ina-istampay ngayon, o ano man lugar ang kanilang kinatitirikan ngayon. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Na po sila ng iyong pagpapala. Pagpapala sila, Panginoon, at higit sa lahat, ano man ang kanilang mga pre-request, ano man ang kanilang mga hinihingi.
naway magkaroon ng kasagutan. Sa pangalan ni Jesus, not by might nor by power, but by the Spirit of the Lord, ako iniwala na ikaw po ang Diyos na mahalaga. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw po ang Diyos na talagang tunay na humihito sa bawat isa. Kaya kapatid sa oras na ito, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa Panginoon ang nais mo. Sabihin mo sa Panginoon kung anong gusto mong request. Kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Tugad ka sa Panginoon. At ako'y naniniwala na ang Diyos ay buhay sa oras na ito. Salamat Panginoon sa oras na ito. Salamat po sa aking mga kapatid na nakinig ngayon sa 4 na sulok ng daigdig nito kung sino man Panginoon sila. Reply Panginoon, naway po maintindihan nila minsan. Higit sa lahat, dalangin po namin sa oras na ito na ang lahat aming ginawa para sa iyo ay ikaw po ang ay. Aming dalangin din Panginoon na aming bansang Pilipinas na magkaroon ng Panginoon ng katahimikan at pagpalain mo sila ang buong mundo, maging ang Hong Kong, Panginoon, ang lahat ng lugar na kung saan ikaw po ang Diyos na kanilang sinasamba sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at kung sino man dito mayroong karamdaman, Panginoon, I release the blessing and healing right now in Jesus' name. Sino may problema, sinisil ng kaaway, Panginoon, ipararan mo sa kanila ang kapangyarihan mo upang sila Panginoon ay makaranas kung paano naranasan namin ang pagpapala galing sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming salamat dalangin. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.